Trillanes IV. Sen, magandang hapon po. Si Lourdes po ito, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Good afternoon. Good afternoon po, Ms. Lourdes at sa ating mga listeners. Kayo ho ba ay kontento or may masasabi sa inilabas na SALN, nilalaman ng kayamanan, ari-arian, dito pong sina Senador Bongo at Bato de la Rosa? Alam niyo, malaking kasinungalingan yan at kung titignan lang nila kung saan uuwi na bahay yan, si Bongo, makikita nila na hindi pwedeng ganun lang baba yung diniklara niyang salin. Nakatira sa Ayala Alabang yan. 4 floors yung bahay niya, may elevator pa eh. Magkano ang bahay doon? So, daan ang million po ang halaga nun. Sa tingin niyo po, yung nilalaman ng kanyang SALN ay hindi totoo? Hindi po totoo. Malaking kasinungalingan, gaya ng nasabi ko. At ito ay pwedeng imbestigahan ng media. Kahit samahan nila, buntutan nila kung saan umuwi yan, makikita nila sa Ayala Alabang na napakalaki. 4 na palapag po, 4 stories, may elevator pa. Ilan po ang kotse niyan? Magagara mga kotse. Alam niyo yung mga Escalade na bulletproof. Higit po ng 10 milyon yata yun. Bawat isa, ilan ang nakapada sa kanilang bahay. Kaya, tulong po tayo na mga ito. Sen, tatawagan ka po. Neil, patawagan uli. Napuputol-putol si Sen. Maganda yung mga binabanggit. Kay Senator Antonio Trillanes, binabanggit niya po na panahon na para rin imbestigahan. Kung totoo ba yung nilalaman ng SALN ng ating mga senador, especially binabanggit niya po itong si Senator Bongo. Si Senator Bongo po ay mayroong pong SALN. Sa kanyang SALN siya po ay may kayamanan. Actually, wala yata siyang utang ang pagkakaalam ko eh. 32.43 million. Si Senador Cheese nga, 18 million. Okay. Senator Antonio Trillanes, ulitin ko lang para ho sa inyo, kasinungalingan ang nilalaman ng SALN ni Ginoong Bongo. Opo. Malaking kasinungalingan yan. At sabi ko nga po, doon pa lang ho sa bahay niya sa Ayala Alabang na napakalaki. 4 na palapag po, 4 stories, may elevator pa. Ilan po ang kotse niyan? Magagara mga kotse. Alam niyo ho yung mga Escalade na bulletproof. Higit po ng 10 milyon yata yun. Bawat isa, ilan ang nakapada sa kanilang bahay. Kaya, tulong po tayo na mga ito. Sen, tatawagan ka po. Neil, patawagan uli. Napuputol-putol si Sen. Maganda yung mga binabanggit kasi niya. Kay Senator Antonio Trillanes, binabanggit niya po na panahon na para rin imbestigahan. Kung totoo ba yung nilalaman ng SALN ng ating mga senador, especially binabanggit niya po itong si Senator Bongo. Si Senator Bongo po ay mayroong pong SALN. Sa kanyang SALN siya po ay may kayamanan. Actually, wala yata siyang utang ang pagkakaalam ko eh. 32.43 million. Si Senador Cheese nga, 18 million. Okay. Senator Antonio Trillanes, ulitin ko lang para ho sa inyo, kasinungalingan ang nilalaman ng SALN ni Ginoong Bongo. Opo. Malaking kasinungalingan yan. At sabi ko nga po, doon pa lang ho sa bahay niya sa Ayala Alabang na 4 na palabag, 4 stories yan, may elevator pa, makakalahating bilyon na. Tapos yung kotse pa lang po na mga Escalade na mga SUV, mahigit po 10 milyon na kaagad yun. Ilan po yung nakaparada sa garahe nila. Kaya pinaglololo ko na po tayo niyan. Bilang isa pong dating mambabatas, sinasabi rin ho ba ninyo na yung SALN pala na didenggoy, naloloko? Pwedeng lokohin, dayain? Kung hindi po magsasabi ng totoo yung senador, ganun po ang gagawin nila. Pero yan ho, napaka-obvious. Kasi alam nyo, doon lang ho, sa inuuwi ang bahay, doon na nila makikita. At sadly, wala hong ganong mekanismo yung ating gobyerno na para makikita nila kung nagmamatch nga yung SALN doon sa totoong pagmamayari nila. What if pwede hong sabihin na hindi akin yan, nakikita lang ako sa sa lolo ko, sa tatay ko, sa nanay ko? Meron po kasi yung tinatawag na beneficial owner na kahit hindi sa'yo nakapangalan, pero kung ikaw ang perming gumagamit, ikaw yung beneficial owner. Kaya hindi po pwedeng sabihin yon. Kagaya ho ng, kunyari, itong sa case niya, sa bahay niya, kahit hindi ho nakapangalan sa kanya yan,
Dapat dalawa lang ho yan. Is either umuupa ka or ang may-ari ng bahay is either magulang mo na noon pa, na nakikitira ka lang, or talagang sa'yo yan, pero sa iba mo lang ipinangalan. Hindi ho naman, yung mga ordinaryong Pilipino, alam nila yan. Kapag umuwi sila sa isang bahay na hindi sa kanila nakapangalan, ibig sabihin nun, ay umuupa sila or nakikitira sila sa kamag-anak. Di ba? Pero yung ganito, hindi ganun eh. Ano lang eh, may mga dummies, may mga fronts, so nakapangalan sa kumpanya, pero talagang kanila naman. So pwede hong sabihin po ninyo na totoo ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na bilyonaryo si Bongo? Yun na nga po mismo. Bakit sasabihin ni Duterte na bilyonaryo si Bongo? Saan galing yung negosyo nito? Simula early 2000s, executive assistant lang naman siya ni Duterte. Saan ka makakita? Hindi naman ho negosyante yan. Nasa gobyerno na yan from that point hanggang ngayon. So, di ba? Makikita nyo, hindi naman pwedeng yung negosyo nung sasabihin niya. O yung may negosyo yung pamilya niya. Sinasabi mo, wala kang kinalaman doon. Ibig sabihin, hindi ka dapat naaanggihan nun. O saan niya kinuha yung bilyon na sinasabi niya? Ni Digong mismo, in-announce mismo sa publiko na bilyonaryo itong tao na ito. Ano po ang mapapala ni Ginoong Go kung itatago niya po yung kanyang kayamanan, sir, para po sa impormasyon ng ating mga kababayan? Kapag po kasi diniklara niya yung tunay na yaman niya, ang tanong po dito is yung ill-gotten wealth. At pagka kinasuhan ka ng ill-gotten wealth, ikaw ang mag-prove sa korte kung saan galing yung kayamanan mo. Mauobliga sa ngayon doon. Tapos tatanungin, nagbayad ka ba ng buwis dyan? Kung sabihin mong galing yan sa iba't ibang negosyo. Pag titignan naman yung tax records, wala ka namang binabayaran na buwis. Problema ho yun. Ang daming palalim ng problema mo kapag diniklara nila yung tunay na halaga. Kaya ganyan po ang ginagawa nila, tinatago nila yung tunay na kayamanan nila. Bukod doon kay Ginoong Go, Ginoong Trillanes, may mga questionable pa hubang sal-and kayong nakita ng mga dating kapwa niyo senador? Yung kay Senator Chis Escudero, malabo naman po yun. Ang lumalabas nito, siya na yung pinakamahirap na senador. Nakita naman nung mga kababayan natin, yung lifestyle ni Heart Evangelista, yung asawa niya. Paano yun? Saan galing yung mga yun? Mga diamanting daang-daang milyon yung halaga. Itong si Heart Evangelista, kahit sabihin mong isang siya, yung model siya ng mga branded mga advertisement, hindi ho ganoon, hindi aabot ng ganoon. Yun po ang malaking milagro diyan. Pero talagang tahasan na ho yung lokohan. Alam niyo po sa Singapore, meron silang ahensya na tinatawag na Corrupt Practices Investigation Bureau. Yung ahensya na yon na nasa executive branch ay kaya nilang mag-inventory. Ini-inventaryo lahat kahit sa loob ng bahay mo. Pwede, pagka na-suspetsahan ka ng corruption, kaya ka nilang ititine for 2 weeks na hindi ka lalabas. Tapos lahat ng kahit painting yan, appliances, furniture, minamatch yan, binipresyohan. Ini-inventaryo nga po. Ganon. Ito, hindi to tatagal sa ganon. Yan o si Senator Chis, katira ho yan sa New Manila. May elevator po yung garahe niya na, binababa. Tapos, napakaraming magagara mga kotse niyan. Yun nga po siyempre ako, alam ko yun. Yung publiko, hindi naman alam yun. Kaya pagka may ganyan na, kikilabutan ka naman na, bakit naman tahasang lokohan na nangyayari? Pero yung mga asawa daw po nila, may prenup sila. And pangalawa, kumikita naman daw po yung mga asawa nila sa pagmomodel, pagkukuha ng mga mamahaling advertisement. Alam niyo ho, yung konsumo pa lang ni Hart sa mga gastusin niya, makikita mo, hindi aabot Hindi po kaya umabot. Kasi may mga mas sikat na mga artista di hamak ang ilta. Hindi ho kayang tapatan yung niya. Kunyari, itong sila, ayun na ho, o kung sinong, sila Ann Curtis, o Catherine Bernardo na mga di hamak na masikat sa kanya. Pero hindi nyo nakikitang nagbibilihan ng mga damanting mga daan-daang milyon ang halaga. Kaya nila yun, pero
kahit kung maka 1 billion ka ho kasi ng kita, talagang sobra-sobra na yun. Sikat ka na. Bumili ka ng kalahating bilyon na mga diamante, naubos na ho yung napundar mo. So, ibig sabihin, talagang iba ho ang pinanggagalingan niyang mga pinagagastosan ni Hearty Bangilio. Sa opinion ho ninyo, ito lumabas na, may iba questionable, kahit yung netizens kini-question yung mga sal nila. Mahina ho ba yung ibang tanggapan ng pamahalaan para sana imbestigahan na ito'y harapat at garapala na po na panuloko sa atin? Ano po, napakahihina ng mga institusyon natin. Alam niyo po, dito sa bansa natin, wala nga tayong anti-corruption agency sa executive branch. Kaya napansin nyo, pagka nakita nilang may mga anomalya sa isang departamento, gumagawa ng mga ad hoc o mga temporary bodies like yung ICI para imbestigahan yon. Kagaya nga nung sabi ko, may mga bansa ho na mga dating mga corrupt na bansa na naayos nila yung kanilang korupsyon. Meron silang itinatag na mga malalakas na mga anti-corruption agencies na under the executive branch. Wala po ang Pilipinas na gano'n. Itong ombudsman po, ito ay para sa mga paglilitis na. Hindi po ito yung proactive na nag-iimbestiga pagka may suspecha pa lang. Hindi ho ganon. Kaya ito nalalaman na lang ng mga Pilipino pag putok na pagka sobrang lala na. Sa dyan ho, sa Taiwan, sa Singapore, Hong Kong, sa Germany, Canada. Kaya limitado ang korupsyon sa kanila kasi meron silang mga ganong mga ahensya under the executive branch na pa lang, konting singaw pa lang nag-iimbestiga na. Kaya ho na susupil ka agad nila yung mga ganyang anomalya. Sa tingin niyo ho, walang mangyayari po dito, Sen. Trillanes? Meron naman pong mangyayari. May makukulong na pailan, pero pagka nakalimot na naman ho tayo, babalik na naman. Kagaya nung sa Napoles. Yes, PDAF. Di ba? Yung sa PDAF. Galit din yung mga Pilipino noon. Ang daming nakulong ho noon. Na may 3 senador, mga ilang congressman. Pero kinalaunan, hong ginawa ho? Pati ho botante, kasama ho sa kasalanan dito, binoto pa nila. Di ho ba? Ito na lang si Jinggoy. Kinulong na ho Noong 2012, na-involved na sa corruption. Pero nung pumarap sa botante, nakalimutan, binoto ulit. Ano hong aasahan natin? Kung nagnakaw noon, ngayon magnanakaw. Yun na nga nangyari. So, it's basically everybody's fault in a way. Pero primarily, yung mga ahensya ng gobyerno, yung mga institusyon natin na supposed to be sila ang nagbabantay nito, minsan kasabwat na. Ito nga ho, isa sa nakasuhan commissioner ng COA. Yun pong COA ang tagabantay ng corruption. Yun ang malaking problema natin. Sen, baka ho pwedeng maipaliwanag lang yung ibinanggit niyo ho kahapon kasi nakuha po namin sa Twitter po ninyo na ipinatatawag ba ng ICI etong si Go? At may binanggit ho kasi kayo na parang tumanggi siya o ayaw niya. Ano po ba yung katotohanan dito? Sabi ng ICI hindi raw po totoo. Meron pong feelers o pinasabihan. Ang pinasabihan siya na baka imbitahin siya sa ICI. So, yun nga, according sa aking informasyon, ang sagot hindi daw siya hahanap unless may mga kondisyones. Kasama sa kondisyones na yun, may taga-abogado siya. Itong si Bato daw, saka si Jaime, isasama niya para hindi siya ma-sentro. Pero wala pa po yung formal na imbitasyon, kaya nga dun sa aking message, nananawagan ako na i-pressure natin, patawag ng ICI si Bongo. Kasi ito, maliwanag po yung korupsyon dito. Binigay po sa tatay at kapatid yung 7 billion pesos worth na kontrata. 200 contracts po yan. Ginamit yung kanyang posisyon, yung kanilang pagkasanggang dikit ni Duterte para mabigay sa tatay at kapatid niya yung billion-billion na kontrata niya. Maliwanag po na krimen po yan. Si Bongo lang po ba dapat na ipatawag, sir? Dito sa aking issue, kailangan siya ipatawag, pati na yung tatay at kapatid. Ipaliwanag nila. Kasi sinasabi ni Bongo, di naman daw nila kaano-ano yung wala siyang connection dyan sa Diskaya. Maliwanag po, may sinama ako mga kontrata doon. 5 malalaking kontrata, aabot po ng 900 million pesos, na joint venture nung tatay ni Bongo kasama si Diskaya. So, tatanungin dapat ng ICI yan. Paano kayo nagkakilala? Kasi nag-partnership kayo. Kailangan
medyo malalim-lalim yung samahan nyo, tiwala nyo sa isa't isa, di ba? So, paano nyo yun? Tapos hindi lang isa yan, 5 kontrata yan. Kaya marami hong madidiscover yung mga ICI pag pinatawag sila. Pero ito po ba confirm na kung siya po ipatatawag o hindi? Pwede ba siyang protektahan ng pagiging senador niya? Di ba ho, nagpuntahan na doon sila Cheese, Joel, doon sa ICI. Hindi ho pwedeng, pati si Romualdez, nagpunta na rin doon. Kung talagang wala kang tinatago, bakit ka, hindi haharap dyan? Di ba? Isa kong magandang itanong ng ICI sa kanya, totoo ba na ikaw ang nag-rekomenda at nagtalaga kay Bernardo, yung Yusek Bernardo, na siya yung mastermind o ang arkitekto for that matter nung pagkamada ng modus sa DPWH. Yan po, tao ni Bongo yan. Yun po ang problema nila. Sir, ano ba ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa mga usaping ganito? Namimiss ho kayo dahil po sa sobrang tapang ho ninyo magbulgar ng mga katotohanan at mga usapin laban sa kanila. Sa ating mga kababayan po, alam ko tayo ay nadidismaya at nagagalit sa mga pangyayaring ito. Pero wala po tayong magagawa kung hindi pagtiwalaan po yung ICI na ginagawa nila, yung kailangan nilang gawin. So, i-withhold natin yung ating judgment until lumabas yung kanilang mga findings. So, ngayon, at least, meron ng mga nakakasuhan, magandang panimulayan, pero marami po tayong pwedeng rekomendasyon para tuluyan ng matanggal itong korupsyon sa ating gobyerno. Pero, po yan, that's down the road. Pero for now, kailangan po nating, pagtiwalaan muna natin yung ating itong ICI na sa ganon hindi magkagulo-gulo ng tuluyan. Sen, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Ingat po. Maraming salamat po siya, Ma'am Lourdes. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. 'Cause